sing my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Tunay nga, Lord, you are the King of Kings, O God. In the darkness we were waiting, without hope, without light. Till from heaven you came running, there was mercy in your eyes, to fulfill the law and promise. To a virgin came the word, from the throne of heaven's throne, to a cradle little girl. Praise the Father. Praise our Father, praise our
Father, glory be to God the Son, glory be to God the Holy Spirit. Tunay, Lord, sa iyong lahat ng papuri, sa iyong lahat ng pagkakila, sa iyong lahat ng pagluwalhati. Kaya yung patuloy, Panginoon, sa iyong biyaya, patuloy mahayag ang iyong kadakilaan sa aming kinagitnaan. Lord, as we come to worship you, Lord God, salamat, hindi na kami tinawag, na sumamba sa iyo, sa Espiritu Katotohanan, kundi tinawag mo kami sa iyong kaligtasan, kaya naman kami Panginoon na pabilang sa iyong kahayag. At salamat, Lord, hindi ka naman tinawag na maging mananamba, kundi tinawag mo kami may mga kabigatan, at upang ang aming mga kabigatan, Panginoon, sa iyo ilagak, at kami makaranas ng kapahingahan. As you promise, as you command to us, Lord, na lumapit kami may mga kabigatan, at bibigyan mo kami ng kagayanan. Lord, muli sa iyong biyaya, sa iyong awa, sa iyong karabagan, tulugay ng tunay, ng kawalatian kung maranasan namin sa aming kalagitnaan. As we come to your word, Lord, may you speak to us, Panginoon, at patuloy kong magdagdag, hindi naman ng pagkaunawa, Panginoon, hindi ba na natakot, hindi ba na napagkilala sa iyo, Panginoon. Be all the glory, be all the praise, Lord. So we ask in Jesus' name, ang natin magsabi na. Amen. Magbukas po tayo sa Roma 5, versikulo 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noon tayo makasalanan pa. Salamat po sa inyo. Amen. Praise the Lord. Tatlong tulog na lang, anak. May pasto na. Pakibigyan ka tabi, nakatulog ba yan? Nakatulog. Taunan, especially tuwing Kapaskuhan, bagamat meron din kong ginaganap din, no? Tuwing summer, I'm not so sure kung ito is there. MLFF, Metro Manila Film Festival. Hindi ako pinabahan na lang kasi okay lang. Saan ang mga napapanood sa sinihan for 2 weeks ay mga pelikulang Pilipino. At hindi nga bahagi na, no, na pagdiriwang ng Kapaskuhan ng mga pamilya, ng mga magkakaibigan, ng mga tropa, ang panonood ng sine. Meron nga nangangaroling para lang makapatipog ng pera ng panonood ng sine. Hindi nga maraming masama. Alala ko may mga Kristiyano na talaga strictly impose not to watch movie. So, hindi naman po tayo ganoon. But of course, we have to be very careful sa ating pong mga pinapanood. Dahil again, ang kaaway ay patuloy na nariyan upang mandindang. Kung maalala ninyo, meron pong movie na kung saan ay hindi po naputubahan o na ipalabas yung Dear Satan. Again, hindi maraming masama ang panunood. Pero again, ang banal na kasulatan ng We Will Read Psalm, at kaya yung magbasa muna ako ng ilang mga talata, nagpapaalala na tayo bilang mga mananampalataya ay maging maingat. Hindi tayo mahawa ng kasamaan ng mundong ito. And I will be reading mula po din sa Book of Romans, kung saan ang ating pong text ay makikita. Pero bago ako pumunta po doon,
Romans chapter 12, verse 1 and 2, very pabigat sa atin. But the question is, gaano natin ito isinasabuhay? Halimbawa, Romans chapter 12, verse 1 and 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyong inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayo sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Huwag makiayon sa takbo ng mundong ito. In Romans chapter 12, verse 9, maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman ninyo ang masama, at pakaibigin ang mabuti. Romans chapter 16, verse 19, balitang-balita ang iyong pagkamasunuri kay Kristo at ikinagagal ako ito. Ngunit nais kong maging matalino kayo tungkol sa mga bagay na mabuti at walang muwang tungkol sa masama. We can see over and over again sa banal na kasulatan, even kung paano ang Panginoon ay hinamon niya ang Israel, ang kanyang bayang pinili mula sa Kanaan, mula sa Egypt, ay siya nagbigay po ng mga babala, mga utos, at yes, even tinaboy niya ang mga bansa na maaaring makahawa ng kanilang kasamaan sa kanyang bayang pinili. If ever know the Lord, if ever we ask the Lord, may kung tanong, maybe i-specify natin, if I will ask the Lord, Lord, ano po ang balak ng mga anak mo sa HLMC ngayong Kapaskuhan? Ano kaya ang bibigay niyang sagot? If we will ask the Lord, Lord, ano po kaya ang balak ng mga anak mo sa HLMC ngayong Kapaskuhan? Sasabihin ba niya sa atin, ang magiging sagot ba niya ay, wala, nahawa na yung mga anak ko sa mundo. No? Na-culture na ng mundo. They're trying to live they're trying to live not as salt and light of the world. So I don't mean naman, baka may mga mag-isip sa inyo, basta ano ba nila tinutukoy nyo na ang Christmas tree ay masama, yan ay pagan? No, I don't. Sa bahay, meron kaming Christmas tree. Pero kung may Christmas tree tayo, tapos walang regalo sa ilalim ng Christmas tree, hindi na sa iyo Pasko, yun ang masama. Huwag ka naman kabait ng Christmas tree. O kaya wala kang Christmas tree, so sabi mo walang Christmas, hindi ko maramdaman ng Pasko kasi wala kaming Christmas tree. Yun ang masama. Kung di naman kaya, sinanda mo yung sisig mo para lang makabili ng Christmas tree. Yun ang masama. Sa Efeso, kabanatang 5, bago pumunta po sa tatang puntos sa ating text, in Ephesians chapter 5, let me read verse 10 and 11, and then tatalon ako sa verse 15 to 17. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay bunyag ninyo ang mga iyon. Sikapin nating matutunan ang kalugod-lugod sa Panginoon. Verse 15 to 17, Ephesians chapter 5 pa rin, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matalino at di tulad ng mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Kung binuksan po ninyo yung Biblia, po sabi, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. If we will not be careful and watchful, no, baka hindi natin namamalayan, tayo ay nahahawa na ng kasamaan ng mundo ito. Huwag kayong maging hangal, verse 17. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Now, sa ating pong text, in Romans chapter 5, verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Let's watch this movie. Ang pinamaganda ko pong mensaheng ito, no, God reconciles. God and sinner reconcile. Tatlong puntos ang nais ko pong ibahagi. The sovereign Lord, the sinners, and the Savior. Ito ang pangunahing cast.
Okay, just imagine na we are watching, no, we are about to watch a movie, no? And let me show you ang tatlong pangunahing tauhan ng pelikulang ito na mayroong pamagat, God and sinners reconciled. One, the sovereign Lord. The sovereign Lord. Again, sabi ng ating text, but God shows His love. Ngunit ipinadaman ng Diyos ang kanyang pag-ibig. And yes, ang Diyos na ito is the sovereign Lord, the sovereign God. Ang pangunahing tauhan, ang kwento ng Pasko, ay ang makapangyarihang Diyos. And even the author of Christmas. Makikita natin sa pangyayari ng unang Pasko ang kapangyarihan ng Diyos. Pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, His sovereignty, na sa Kanya ay walang imposible, walang bagay na hindi niya magagawa, na lahat ng nangyayari ay nasa Kanyang kontrol, nasa Kanyang kagustuhan. Nariyan ang pagbubuntis ng isang matanda at baog sa katauhan ni Elizabeth. Remember na naging bahagi ng tugon ng anghel o ni Angel Gabriel sa tanong ni Maria, how can this be? After sabihin ni Angel Gabriel sa kanya na siya'y magdadalang tao. How can this be since I am a virgin? Bahagi ng sagot ng anghel sa kanya in Luke chapter 1, 34 to 37. I'm trying na mag-focus sa sermon ko kasi after this, I will leave dahil tayo po ay makikipag-ibig sa ating kapatid, kay Sister Miriam. Luke chapter 1, 34 to 37, paano pong mangyayari ito gayong ako isang berhen? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo at magpapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taas ng Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kapag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayong may naglilihi siya at ngayon ka-anim na buwan ng kanyang pagdadalang tao, kahit na siya'y matanda na. Verse 37, maraming nagpo-quote ito, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos, the sovereign God. Nariyan din, of course, ang pagdadalang tao ni Maria, na kahit nga siya ay berhen, nariyan din ang tala na gumabay sa mga pantas para matunto ng sanggol na si Jesus. Ang paggabay po ng tala sa mga pantas is not for us to read horoscope. It is for us to see na yes, ang Diyos na makapangyarihan ay kayang kontrolin ano man gusto niyong kontrolin, ano man ang kanyang ibig gawin, at yes, ginawa niya ang ituin na maging gabay ng mga pantas. Sabi nga ng Matthew chapter 2, tuwang-tuwa ang mga pantas na huminto ang tala sa bahay kung saan naroon ang sanggol. Nariyan din si Simeon na pinangakuan ng Diyos na hindi siya mamamatay hanggang hindi niya nakikita ang tagapagligtas. At nariyan din ang mga hula sa Old Testament about the birth, the place, the period, and the purpose ng kapanganakan ng sanggol ng Panginoong Jesus. If you want na i-try to pagulay-gulayan ngayong Kapaskuhan, tatlong P, the period, the time, kung saan kung kailan pinanganak ang Panginoon, the place, where He was born, the purpose, kung anong layunin ng kanyang buong kapanganakan. The period, sabi ng Galatia chapter 4, verse 4, ulit nang sumapit ang tamang panahon, God's timing. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak na sinilang ng isang babae at nakuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan sa gayon tayo maituring ng mga anak ng Diyos. The place kung saan pinanganak ang Panginoon sa Bethlehem ay ayon din sa hula. And yes, pinahayag ng banal na kasulatan ang dahilan ng kanyang buong kapanganakan. But yes, gaano karaming tao ang nabubuhay na walang pagkilala na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. That God is sovereign. Gaano karami ang nabubuhay na parang siya, ang sarili niya ang may kapangyarihan sa kanyang sarili at wala nang iba. At kung napapaisip ka, baka nga kaya God is not really in control of everything, dahil nakikita natin marahil, parang ang Pasko is not the Christmas na sinasabi ng Biblia. Well, tayo po'y maging maingat, baka naninindak tayo ng kaaway.
Sa Diyos ay walang mahirap, sa Diyos ay walang imposible. Kapangyayari na gusto na ipangyari kayo siya. Amen? Balikan natin ang Pasko at makita natin that indeed, God is in control. God is sovereign. Yes, this is not to say na hanggang sa kung ano ang gusto mong kainin, almusal, ay pinangyari ni Lord. This is not to say no, na pati yung oras ng pagtulog mo, gusto mong pagtulog, ay pinangyari ng Lord. But yes, sa lahat ng nangyayari sa mundong ito, God is in control. And yes, because God is in control, God is above all, you and I is accountable sa lahat ng ating pinipiling gawin. Sa mga ngaral chapter 11, verse 9, magalang ka binata sa panahon ng iyong kabataan, gawin mo ang gusto mo at lahat ng kaakit-akit sa paningin mo, ngunit tandaan mo, ang lahat ng ito ay iyong ipagsusulit sa Diyos. God is in throne, God is in control, God is above all, God is sovereign. At ganoon din tinapos ng mga ngaral ang kanyang sulat. Last verse, verse 14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay pagsusulit natin sa Diyos. Hebrews chapter 4, verse 13, Hebreo kabanatang 4, bilang 13, walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin at sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Pakisabi sa iyong katabi, isa-isip mo yan. Hebrews chapter 4, verse 13. Galatians chapter 6, a very popular verse. Pero very tanong, gaano naman ito kapopular? Now we observe. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring kuyain ng Diyos kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. We cannot mock God. What we will sow, we will reap. Remember si Hari Nebuchadnezzar, pagkatapos niya tignan ng kanyang kaharian, he claimed, DIY ito. No, I did it my way. Pero ang ginawa sa kanya ng Lord, no, I'm sovereign. You're there because I put you there. And so binagsak siya ng Lord. God is sovereign. The Lord is in control. The Lord ay makapangyarihan sa lahat. At opo, God who is makapangyarihan sa lahat, in control sa lahat, ay nagmahal ng gayon na lamang. And we can say, madakilaan ang pag-ibig ng Diyos na mahalin niya tayo bilang makasalanan. Pangalawang puntos, second point, the second cast, the sinners. The sinners. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. For us, in that while we were sinners. Again, we can appreciate the love of God kapag nakita natin kung anong kalagayan natin sa harap ng banal ng Diyos. Na tayo isang makasalanan. And yet, minahal niya ng gayon na lamang. Verse 7 ng Romans chapter 5, ang ating text ay verse 8. Bago sabihin ni Paul ang verse 8, dito ang sabi niya sa verse 7, mahirap mangyari ni alay ni Numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na may mangahas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ano po siya sabi dito ni Pablo, mahirap i-alay ang sariling buhay para sa iba, kahit para sa taong matuwid. Mahirap. Pero si Lord, inalaya niya ng pag-ibig ang makasalanang tao. Kung gaano kahirap mag-alay ng buhay sa taong mabuti, ay talagang imposible mag-alay ng buhay sa taong masama sa gana natin. Pero ang Diyos, ang minahal niya, ang isang makasalanan tulad mo at tulad ko. At opo, ang nilay ng pag-ibig ng Diyos, pag-ibig na nagliligtas, o hindi po pag-ibig no sa mundo, kundi pag-ibig na nagliligtas, ay inialay niya sa lahat ng pinili niya tungo sa kaligtasan. Marahil na nasa isip natin, ano yung pastor, may pinili lang talaga si Lord? And the answer is, yes. Yes, mahal niya lahat ng tao, nakakaranas lahat ng tao ng pagmamahal. Sabi nga niya, pinapapatak niya ang ulan sa masama at mabuti. Pinapasikat niya ang araw sa masama at mabuti.
Pero ang pag-ibig niya na nagliligtas, ibinigay lamang niya sa kanyang mga pinili. Siguro, tayo magtanong, paano will I know na I am chosen? Sabi ng Lord, my sheep listen to my voice. Ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking mga salita. So you will know, if you are chosen by the Lord, kung tayo ay nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos. Yes, ang pag-ibig na ito, na binigay ng Lord na magliligtas sa makasalanan, ay pag-ibig na binigay niya sa mga pinili niya sa kaligtasan. I understand. Sa puso natin, merong ika na sabihin natin pagpuprotesta. Unfair. How come magpipili lang? Sabi ko na isang pangangaral, kung fairness ang gusto mo, what is fair is that you deserve heaven. You and I deserve heaven. Hindi ito unfair. Yung napunta sa impyerno ay katarungan ng Diyos. Yung naligtas sa impyerno, biyaya ng Diyos. Grace ng Lord. Again, ang nasadlak sa impyerno ay justice ang pinanggap niya buhat sa Diyos. Ang naligtas mula sa impyerno ay biyaya na natanggap niya mula sa Diyos. In John chapter 17, may pagkakataon ngayon, basahin niyo po ang buong ng pinakamahabang panalangin na natala sa banal na kasulatan, panalangin ng Panginoong Jesus. In John chapter 17, mapapansin ninyo, paulit-ulit na binanggit ang mga salitang ibinigay mo sa akin. Let me just read this. Nabilis ng oras. Ipinahayag ko, verse 6 mula na John chapter 17, ipinahayag ko kung sino ka sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Tinutukoy niya po yan ay ang mga naganyang mga eventually naging mga apostol, maliban of course kay Judas Iscariote. Sila'y iyo at ibinigay mo sila sa akin, binigay, at tinupad nila ang iyong salita. Alam na nila ng lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Dahil ibinigay ko sa kanila ang mga salitang ibinigay mo sa akin at tinanggap nila. Natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo at naniniwala silang ikaw na ang nagsugo sa akin. Verse 9, idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ito ang idinadalangin ko. At hindi ko tinutukoy dito ni Jesus na sanlibutan ay the earth, kundi ang sangkatauhan. Hindi ang lahat ng tao. Kung dinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ito ang dinadalangin ko, kundi ang lahat, again, ang ibinigay mo sa akin, sapagkat sila ay sa iyo. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay sa akin. At naluluwalhati ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo, iniiwan ko na ang sanlibutan ito. Ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalan ibigay mo sa akin upang kung paano ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila ay maging isa. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalan ibigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila maliban sa taong tiyak na mapamahamak upang matupad ang kasulatan. Pinupukay po niya dyan ay si Judas Iscariote. Then we jump sa verse 20. Hindi lamang sila, ang mga apostol ang dinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Ama, maging isa nawa silang lahat. So here, very clear, ang pinanalangin ni Jesus, hindi ang lahat ng tao. Ang pinanalangin niya ay ang lahat ng nanalig sa kanya, sa pamamagitan ng pangangaral ng kanyang salita. Kaya paipilit talaga siguro. Kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa nawa sila sa atin upang sa libutan ay maniwala na ikaw at ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang kalwalhatian, ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa, tulad mo at ako na isa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, malalaman, listen to this, dahil dito malalaman ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y minamahal ko. Paano tayo minamahal ng Diyos? Katulad ng pagmamahal mo sa akin.
Kaya sabi niyo po, di ba, walang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Kasi yung pagmamahal na binigay ng Diyos kay Jesus ay pagmamahal na binigay ni Jesus sa atin. Kaya may forever kay Lord. Kasi say amen. Kaya mayroong katiyakan ng kaligtasan talaga ang mga mananampalataya. Dahil meron tayong pag-ibig mula sa Diyos na walang hanggan, wagas, forever. Let me just read. Nabanggit ko na Romans chapter 8, verse 38. Sapagkat natindihan kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, o ang buhay, o ang mga anghel, o ang pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan, o ang hinaharap, ang katastaasan, o kalaliman, o anumang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang isang tunay na mananampalataya, tunay na karanas ng pag-ibig ng Diyos, magmamahal siya sa Diyos. Amen? At yes, may mga pagkakataon manlalamig siya sa kanyang pagmamahal sa Diyos, pero hindi mangyayari na tuluyan siya mawawala ng pag-ibig sa Diyos. Bakit? Kasi ang pag-ibig ng Diyos sa kanya hindi mawawala. Because God loves us with an everlasting love. Can you say amen? Again, because God loves us always, so He always restore us. He will always bring us back to Him. May mga pagkakataon na tayo po ay nilalamig. Opo, minahal tayo ng Diyos kung tayo makasalanan pa nang mamatay si Kristo. Pangulin ng cross of Christmas, the Savior. The Savior. So, mamaya siguro, hope, no? Paggulay-gulayan po itong tatlong S. The Savior. Again, sabi ng text natin, but God shows His love for us that while we were still sinners, Christ died for us. Namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Hindi sino man, kundi si Kristo. Ang kamatayan ng Panginoong Jesus speaks of what? Ang kanyang pong pagkakatawang tao. The Word became flesh. Ang Diyos ay hindi mamamatay, hindi mapapatay. Pero si Jesus ay nagkatawang tao. Kaya siya ay namatay. Ang kamatayan ng Panginoong Jesus speaks of His being perfectong handog para sa kabayaran ng kasalanan ng lahat ng pinili ng Diyos, ng lahat ng binigay ng Diyos sa Kanya. Pakita naman katabi mo, may SSS na ba? Sabi mo yung SSS? Sufficient sacrifice for your sins. Sufficient sacrifice for your sins. Siya at siya lamang ang tanging tagapagligtas ng makasalanang tao. Ito ang pinakapopular na teaching, Christian doctrine, fundamental truth ng Christian faith na pinaniniwalaan ng mga professing believers. Pero ang question, gaano natin ito isinasabuhay? Marami nagpapahayag, si Jesus lang, si Jesus lang, si Jesus lang. Wala talagang ibang pangalan binigyan sa silo ng langit. Ang question, gaano natin ito isinasabuhay? To Mary, si Jesus lang ang tagapagligtas. To Simeon, si Jesus lang ang tagapagligtas. To Joseph, si Jesus lang ang tagapagligtas. Sa mga pastol, si Jesus lang ang tagapagligtas. Pero ang ginagawa ng maraming professing believer. Remember si Pablo, pero na lang yung galit niya sa mga mananampalataya sa Galatia. Ano po sabi niya? Let's read sa chapter 1. Beginning verse 8 and verse 6, Galatia chapter 1, verse 6. Nagtataka ako kung bakit kayo dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahan ng loob ni Kristo at kayo bumalik agad sa ibang magandang balita. Ang totoo'y wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na pagbuhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinapangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Yes, sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa tinanggap ninyo. Walang ibang gospel, kundi ang gospel ng Diyos. The gospel is Jesus who is God became flesh. Nabuhay, nagsakit, naghirap, namatay, at katong araw ay muling nabuhay.
Sa verse 10, ng Galatians chapter 1 pa rin, bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Kung gusto ko lang maging viral, kung gusto ko lang maging sikat, kung gusto ko lang maging acceptable sa lahat, I will just tell all religions can lead you to salvation. Pero sabi ni Paul, no, kung ganun ako, huwag na akong maging lingkod ng Diyos. Lingkod na lang ako ng mga tao. No, there is but one name given to men by which we must be saved. Pagkamat hindi ko si Pablo nagsabi ko niyan, si Pedro. Again, kung gusto ko lang malugod ang tao sa akin, mapapurihan ng tao, so then I will please my hearer by saying, yes, all religions is to God. Yes, as long na wala kang inaapakang ibang tao, kahit ibang paniniwala natin, iba-ibang paniniwala natin, you're good, it's okay, it is way to heaven. Pero hindi po yan ang turo ng Biblia. Kayo say amen? Amen. The Christmas message is very clear. Meron lang isang tagapagligtas. And that is the Lord Jesus Christ. Walang katulad ng Pasko sa Pinas, pero malibang panaligan na si Jesucristo lamang tagapagligtas, walang tunay na Pasko sa buhay ng tao. Kahit na kung magdiwang siya ng Pasko na walang katulad. Five minutes. Pupunta ako sa libing, no, sa anak ni Ate Miriam. Di ba? Sinong Pilipinong pamilya ang magnanais, no, na sa Kapaskuhan ay mayroong patay. Wala. Dahil napakahalaga sa atin ang Pasko na sama-sama ang pamilya. Kaya nga, no, nagsisiksikan ang mga bus, no, mga provincial bus, sa mga airport. Dami nagsisiuwian para magkasama-sama ang dahil Pasko. Pero sila, hindi sila buo dahil meron namatay sa kanila. So wala ng Pasko. Hindi rin maraming naghihirap po bago siya mamatay. Pero walang higit na mabuti, walang higit na mas mahirap. Kahit gaano pa yung kagandang pagkamatay, natulog lang, hindi na namising. Pero kung namatay siya, walang pananampalataya kay Kristo. Pagmulat ng kanyang mata, so nagagdagatan na po siya. Remember, si Lazaro yung mayaman. Yung sabi ng Bible, no? Araw-araw mag-ara ang damit ng mayaman. Araw-araw ang dami niyang pagkain. Pero namatay. At pagkamulat niya, nandun siya sa nagagdagatan na po yung nagtulog siya. Si Lazaro, walang makain. Pati yung mga nahuhulog, nagmumu mula sa pagkainan ng mayaman ngayon, ang kanyang kinakain. Namatay siyang mahirap. Sa mata ng mga mundo, napakamisirable naman ang buhay niya. Namatay siyang sobrang hirap. Pero pagmulat niya, kinakalinga siya. Pinaratahan sa gilid ng Luke chapter 16. Hindi kung gaano kasaklap paano tayo namatay sa mundo ito. Ang pinakas masaklap ay kung mamamatay tayo walang Kristo. At ang Pasko is very clear. Meron lang isang tagapagligtas. Ang Panginoong Jesus. Hebrews chapter 2. Hebreo kabanatang 2. Let me read beginning verse 1. Kaya nga dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga naririnig natin upang hindi tayo maligaw. Ang mensaheng pinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayan totoo at sino mang gumabago hindi sumusunod dito ay tumatanggap ng kaukulang parusa. Verse 3, gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahahalagahan ang napakadakilang kaligtasan ito. Ang Panginoong ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ang mga nakarinig sa Kanya ay nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga kahanga-handa ng iba't ibang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na itinahagi niya ayon sa Kanyang sarili kalooban. Iboho, pagdulay-dulayan niyo po ito, makita po natin ang dakilang kaligtasan na meron tayo ay gawa ng Diyos. Gawa ng Triune God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit.
The Lord is sovereign. Pinakita niya ito noong unang Kapaskuhan at pinapakita niya ito ngayon sa ating panahon. And of course, forever. Nawa this Christmas, makita po natin ang kapangyarihan ng Diyos. And yes, makita natin na yes, we are all sinners. Upang lalo natin higit na makita ang kalakihan ng pagmamahal ng Diyos sa atin na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang ikaw at ako ay kanyang iligtas sa pamamagitan ng kanyang sakit, hirap, kamatayan. Direct Luke chapter 2, verse 10 to 11, pinahayag ng anghel sa mga pastol. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayo matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Anong kagalakan na ito? Ano ito na nagdudulot ng malaking kagalakan? Isinihilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristo Panginoon. Pakitanong ulit ang katabi, may SSS ka na ba? Tayo kayo nalangin. Panginoon, maraming pong salamat. Lord, salamat Lord sa unay Panginoon. Ang inyong pong kaparahanan ay mataas sa aming kaparahanan. Tunay Lord, ang ulo niyo ay napakataas Panginoon. Thank you Lord na binigyan niyo po kami ng ganitong gawain na kung saan Lord upang kami ay magdaan ang aming puso isip Panginoon sa pagpupulay-pulay ng salita at mapaalalahanan kami ng katakilaan, ng kapangyarihan mo, ng katakilaan ng iyong pag-ibig, katakilaan ng iyong pagliligtas sa aming makasalanan. O Lord, sa dito kapanuhanan ng Kapaskuhan, napakarami po namin kaabalahan, Panginoon. But thank you, O God, nabigyan niyo po kami ng ganitong panahon upang kami, Panginoon, ay makapaglaan na namin isip puso para sa pakikinig niyo ng salita. Lord, mag-usap patuloy ang mga salita mo ito sa amin at tunay, Panginoon, hindi lang namin nalalahanin ang Kapaskuhan, kundi manaliwa at maranasan namin, Panginoon, ang kasariwaan ng malaking kagalakan ni Dirulot ninyo sa araw ng Pasko na inihandog mo ang iyong anak na si Jesus. Salamat po na marami. Pinupuli ka namin nilalakila. Maraming panalangin na may pasasalamat sa matabi sa pangalan ni Jesus. Pwede na po tayo magkaloob. Ang Diyos, pangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Iyan ang pinagkaloob mo sa amin. Iblis ninyo po lahat ng nagkaloob.